Nako, heto na mga kabayan, nabulabog na. Lahat tiklop kay VP Sara. Ayan mga kabayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So ito, pasadahan po natin itong si Risa Hontiveros, no? Sabi niya po dito, I hate corruption. Nako, lahat na talaga gagawin ni Risa Hontiveros para makuha lamang ang pulso, ang damdamin ng taong bayan. Kaso nga lang, do you believe, mga karibin natin, naniniwala ba kayo that Risa Hontiveros hate corruption? Ito po kasi ang balita patungkol dyan, mga kabayan, no? Sabi po dito, I hate corruption. Risa Hontiveros walang sinasanto sa laban kontra korupsyon. Bakit ngayon ang tahimik mo sa flood control? Diba? Mariing ipinahayag ni Senadora Risa Hontiveros ang kanyang matinding paninindigan laban sa korupsyon sa isang panayam kay OG Diaz, kung saan iginiit niyang hindi kailanman dapat abusuhin o nakawin ng mga opisyal ng gobyerno ang buwis ng taong bayan. Ayon sa senadora, ang pondo ng bayan ay sagradong tiwala at pinagkatiwala ng mamamayan sa kanilang mga lider at hindi dapat ituring na personal na yaman ng sinumang nasa kapangyarihan. Ang tanong, magkano po ang insertion nyo, Risa Hontiveros? I think billions din . Di ba, binira nga ito, tinira nga ito ni Katong Ying, di ba? Pinag-usapan yun ni Katong Ying. Na si Risa, shock sila. Oo, na-shock po si Katong Ying kasi mayroon palang insertion na bilyones itong si Risa Hontiveros. Ang tanong, nagkaroon ba ng korupsyon? Or galit-galitan lang kayo sa korupsyon para makuha nyo ang loob ng taong bayan, di ba? Ay, nako. Ito pong naging komento ng ating mga kabayan. Sabi po dito ni Kent, you hate but your insertion, ma'am, sa flood control. Yan nga yung sinasabi ko. What about the PhilHealth scandal? Oo nga mga kabayan. Really? PhilHealth Queen? Sabi po ni Rosario. But insertion are not corruption? Nagtatanong po si Marife. Gagi ka talaga. Gagi, isa ka naman doon. No? Ito po yung mga taong nagmamalinis. No? Yung mga ito po yung mga klase ng politiko na pag nabibisto, mahilig pong maghugas kamay. Nagmamalinis po sila, di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? Just comment down below, no? Sabi po ni Risa, ulitin ko lang po para mas lalo po nating maayos yung ating komento. Wag po tayong aliliko sa ating pinag-uusapan. Sabi po dito ni Risa, I hate corruption. Ano pong masasabi dyan? Just comment down below, okay? At eto naman, boyfriend ni Risa Hontiveros na si Ronald Llamas. Nako, pare-parehas na ito. Nabulabog na ang kabilang parlor, mga kaubayan. Ayon po kasi dito kay Jesus Falsis, inihikayat si Ronald Llamas na tumakbo sa Senado. Aray ko po, wala namang problema. Diba? There's no problem. No? Walang problema dyan. Waray problema. Walang problema dyan, mga kaubayan. Ang problema ninyo, kung paano kayo mananalo. Di ba? Sabi po dito, run for senator and we will make you win. Aba, marami palang tauhan. Marami pala sila. Ayon po kay Jesus Falsis. Gaano ba ito si Jesus Falsis na ito, mga kaubayan? Gaano kalawak ang network, di ba, ni Jesus Falsis para sabihin niyang, we will make you win. Aba, ako nagdududa ako dito sa sinasabi niyang we will make you win. Baka kasi maprehas po ito doon kay isang congressman, di ba? Na si Pastor Abante, di ba? Hindi yun nanalo, pero nakaupo ngayon. Yun ang tinatawag na we will make you win. By appointing, i-appoint, ano kayo, hello?
Ay, nako. Nanawagan ang political blogger at abogado na si Jesus Palsis, no? Kay dating Presidential Advisor on Political Affairs, Ronald Llamas, na isaalang-alang ang pagtakbo sa Senado. Anyway, say good luck sa inyo, no? Wag nilang dadayain, ha? Wag lang kayong magdadaya, okay? Dahil ito pong sinasabi mong run for senator and we will make you win. Doubtful po kami dyan, no? Duda kami dyan. So, sabi ko nga, wag lang igaya kay Abante na in-appoint. So, go, run kayo ng run. Mas marami, mas masaya, no? Para after the result, mas marami ang iiyak, di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? There is no impossible, no? Sabi nga, daydreaming. Kayo po ay naginip ng gising. Alright? So, eto, bago po natin i-play yung video, eto, pasadahan muna natin itong si Luestro. Sabi po kasi dito mga kaubayan, ni Luestro, working pa po justice system ng Pilipinas. Representative Jervil Luestro, naging emosyonal matapos formal nang ibasura ang impeachment laban kay Pangulo, laban sa Pangulo, mga kababayan. So, ayan bakit ka man naman naging emosyonal? Successful naman yung kadramahan ninyo. So, si Abante pa, walk out pa. Ikaw pa, drama-drama pa, paiyak-iyak ka pa. No? Ay, nako. Mukhang umiiyak hindi ba umiiyak ito? Mukhang umiiyak, nagdadrama mga kababayan. Ito lang masasabi ko dito sa statement ni Castro, no? Ni Luestro. Parang rhyme talaga sila, no? Attorney din ito, attorney rin yung isa. Luestro, Castro. Parehas no? Sabi po dito ni Luestro, working pa po ang justice system sa Pilipinas dahil sa impeachment ni President Bongbong Marcos Jr. Ibabalik ko ulit sa iyo, Talaga bang working ang justice system sa Pilipinas? Sa panahon po na, di ba, kinidnap nila si former President Duterte? No? I think pinipili ninyo, no? Yung pagsisilbihan lang ng hustisya. Not everyone, no, is being served of justice, mga kaubayan, no? May pinipili lang sila, no? Well, anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kaubayan? Just comment down below. Pero eto, magbasa muna tayo ng ilan po sa mga naging komento ng ating mga kaubayan. Sabi po dito ni Summer, ayan, you'll definitely cry a river on the day of reckoning. Aba, hindi lang po ilog, no? Kundi dagat po ang iiyakan nila. Okay? Ang iyakan nila dagat, mga kaubayan. Tinago ko siya. Sabi po dito ni Ana, no? Tinago ko siya. I had to step back. Kaya justice is working. Alam ko to, yung asawa niya yung sinasabi dito. Tinago kasi nito yung asawa niya ayan po mga kababayan. Ano po ang inyong masasabi dito sa sinasabi ni Castro? Bakit ba Castro ako ng Castro? Luestro. Working pa po ang justice system sa Pilipinas. What can you say? Just comment down below mga karibin natin. At ito, pasadahan po natin ang video ito kung saan, Sir Banat Bay, pasok ka. Tingnan naman natin yung camera dahil meron ding katarantaduhan nangyayari dyan sa camera ngayon Ito. Alam mo, natatawa ko kasi nung isang araw, di ba yung impeachment na ipasa na yung kay Marcos. Tapos, may isang bibida-bida. Ito, parang si Soto rin to style nito Hindi ko alam bakit ganun, Pag namumuti na yung buhok, medyo iba na yung takbo ng utak, no? Kaya na lang din nagpakalbo ko para hindi na mamuti yung buhok ko sa ulo. Ito na lang ang namumuti, Pero bakit ganun talaga? Ito, isa pa to Ito, isa pang sablay ito panoorin natin to Wait lang Chotomate. Ito. Dahil nga no isang araw, sinabing merong bigat yung substance yung impeachment ni Marcos. Aba, may isang nagbida-bida. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi
walk out dyan. Dapat mag-walk out ka. Pinya to ha. Oh. Alam mo, dapat hindi ka mag-walk out dyan. Dapat mag-walk out ka doon sa pagiging congressman mo. Bakit? Di ka naman nanalo eh. You are not the representative of the people diyan sa Maynila. You are representative of Comelec. Nandiyan ka bilang congressman not because of the people. Hindi ka nanalo. Ang nanalo po dyan yung kalaban niya. Tapos, kesyo nagdemanda, kesyo nag-complain ito, nagreklamo, hindi daw hindi daw Pilipino yung kalaban niya, yung nanalo, yung totoong nanalo, hindi daw Pilipino. 3 beses na naging councilor, yung congressman na yun. 3 beses na. So kung nung unang mga desisyon, nireklamo na rin yung dati ng mga kalaban nila eh. Nung unang mga desisyon, sinabing, Pilipino yan. Kaya naging councilor siya. 3-term councilor yun. So 3 beses na nirereklamo ng mga kalaban yun. Pero 3 beses na rin na desisyonan ng Comelec na hindi, Pilipino talaga siya. Tapos all of a sudden, biglang ngayon sasabihin, hindi siya Pilipino. Comelec, ano to? Kaya naupo etong si Abante. So sa madaling salita, hindi talaga nanalo si Abante. Ang panalo yung kalaban niya. Kaya ito'y resulta hindi ng boto ng mga Pilipino o ng mga taga-Maynila, pero boto ng Comelec. Di ba? Kadiri, ano? Tapos ikaw pa mag-iinarte ng ganyan, kaya katuloy tinatawanan ng mga kasama mo. Ba't ba siya tinatawanan? Tingnan natin ha. The manifestation is noted. We have concluded the determination in form of both. Tingnan mo. Nag-walk out, tapos na. Anong katarantaduhan yan? Anong kaipalan yan, Abante? Kaya tuloy talagang naniniwala ako na isa kang bulaang propeta. Totoo lang ha? Race a moment ago is important. Now, we are not talking about any fast rules here. Every member of this House has the right to question. Whatever the question might be. Tingnan nyo kung ano yung question niya ha. Tingnan nyo kung may logic ha. Tingnan ninyo, pakinggan ninyo, maniwala kayo sa akin, matatawa kayo sa logic ng kanyang tanong. Ano ba yung nirereklamo niya at sinasabi niyang dahil doon walang substance yung impeachment kay Marcos? Tingnan ninyo ha. Mamaya, meron pa ako sasabihin sa inyo, malupit. Madam Chair. Therefore, the question of Congressman Chua should be tackled. Number 2, I also object Ayan, ito, number 2 niya. on the argument raised by Congressman Rodriguez. And number 3, Madam Chair, nakita ko po dito, Number 3 pala ni number 2. Number 3. in-exhibit nila yung competent evidence of identity. Pero wala po dito yung documents if they are indeed taxpayers, Madam Chair. Kapagkat nakalagay sa endorsement, they should be taxpayers. Therefore, I question if all of these 36 complainants are actually taxpayers. Kahit nga yung tambay, taxpayer din eh. Di ba? Talagang yun lang yung naisip niya. Taxpayer ba yan? Kalam po. Funny talaga, grabe. Taxpayer ba yung mga yan? Kasi nakalagay, nakasulat na taxpayer. Alam mo, eto ako, talagang taxpayer ako. Pero minsan may mga nagsasabi kasi na, yung tax namin, ganyan-ganyan, pero di magbabayad ng tax. But the point is, simple lang yan. Di ba? Parang, dahil lang dyan, kailangan mag-submit pa yung nag-submit ng impeachment complaint na, sandali, taxpayer yung mga yan, ito yung mga ITR nila. So, sabagay, yung mga ganun, mga kabayan, no, yung mga business, ganyan, di ba? So, yung talagang required, no, to pay taxes. Pero, lahat po tayo, mga kabayan, whether or not you are working, no, as long as, binigyan ka ng pera ng mama mo, bumili ka sa tindahan, you're paying tax, no? Kasi tinataksan tayong lahat dito, bumili ka man, no? Magbenta ka, tataksan ka. Bumili ka, taksan pa rin mga kababayan. Ganun po sa Pilipinas katindi ang tax. Si Recto po ang may pakana niyan. Yung value added tax, di ba? Oy, nakorekto. But anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga karibin natin? Just comment down below. Ayan, maraming salamat po. Don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po.